Update tayo sa lagay ng panahon matapos bahain ng ilang lugar sa Metro Manila, bunsod ng malakas na ulan. Makakapanayam natin si Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Sir Rafi. Magandang umaga din po sa inyong mga taga-subaybay. Opo, kahit wala pong bagyo, mananatili bang malakas ang habagat ngayon pong linggo? Yes po, Sir Rafi. Expect po natin ngayong linggo, prevailing pa rin po yung habagat. And then ngayon pong Monday hanggang Wednesday, mas magiging malakas po yung mga pag-ulan na ina-expect po natin. Sa ngayon po, wala tayong bagyo pero meron po tayong circulation or may LPA po tayo sa loob ng ating area of responsibility, which is isa po ito sa nag-i-influence din ng habagat po natin ngayon. Ano po yung pinaka-maapektuhan? Sa ngayon po, mostly yung buong bahagi pa rin po ng Luzon, pero yung mga malalakas po na pag-ulan is concentrated over the western section. So, 100 to 200 millimeters of rainfall po for the area of Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, and Bataan, while for nearby areas or sa Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro, possible naman po yung 50 to 100 millimeters of rainfall. So malakas po talaga. Ganun po ba sa lahat ng mga maapekto ng habagat o may mga areas lang na ganito katindi yung buhos ng ulan? For the areas po na nabanggit natin kanina na may possible po na 100-200 millimeters of rainfall, mostly po mas frequent po yung buhos dyan ng mga malalakas na pag-ulan. For dito naman po sa Metro Manila and nearby areas, meron po tayong brief lang na pahinga po ng mga pag-ulan, but any time of the day, nandyan po yung mga biglaang buhos po ng malakas na pag-ulan, lalong-lalo na po kapag may thunderstorm din na due to habagat. Posible po bang tumagal muli hanggang weekend itong maulang panahon? Sa ngayon po, Sir Rafi, nakikita natin yung malakas po na ulan is or enhanced na pag-ulan, yung any time of the day po, possible yung biglaang buhos is magtatagal hanggang Wednesday. Pero magdedepende pa po ito dito sa LPA din na minomonitor natin. Dahil kapag po mas naging define po siya or mas naging bagyo po siya sa mga susunod na araw, posibleng ma-influence niya po tuloy-tuloy yung habagat. So kapag ganun po yung nangyari is, yung buong weekend po natin is may mga ganito po tayong periods ng heavy rainfall pa rin for most parts of Luzon. Kumusta po yung movement itong low pressure area? Sa ngayon po, medyo pabago-bago pa po yung pagkilos niya or erratic pa po yung movement niya. But generally, nakikita natin west-northwestward po ito patungo sa area ng Taiwan. In terms of direct effect, possible po sa area po ng Batanes, and then habagat pa rin yung prevail po for most of Luzon saka western section ng Visayas. Very quickly po, baka may paalala po kayo sa ating mga kababayan ngayong malakas po ang ulan? Yes po, sa ngayon po, meron pa rin tayong strong episode ng habagat na magpapatuloy po hanggang sa mga susunod na araw. So may mga malalakas pa rin po tayong mga pag-ulan, kaya pagiging alerto pa rin po dahil magiging mataas po muli yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa for most areas po ng Luzon, lalong-lalo na sa western sections po nito. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Yan po si Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda.